Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Narito po ang mga pagbasa sa Pebrero 17. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nakilala ni Adan si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at nagsilang kay Cain. Sinabi niya, sa tulong ng Panginoon ay nagkaanak ako ng lalaki. Isinilang din niya si Abel na kapatid ni Cain. Si Abel ay naging pastol ng mga tupa at si Cain naman ay magsasaka. Naghandog si Cain ng mga bunga ng lupa sa Panginoon at si Abel naman ay naghandog ng panganay sa kanyang mga alaga. Kinalugdan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, nagalit ng husto si Cain. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagagalit? Kung mabuti ang iyong ginawa, hindi ba't tatanggapin ka rin? Ngunit kung hindi mabuti ang iyong ginawa, ang kasalanan ay nakaabang. Nais ka nitong sakupin, ngunit dapat mo itong paglabanan. Inanyayahan ni Cain si Abel sa parang at doon niya pinatay ang kanyang kapatid. Tinanong siya ng Panginoon, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid? Sinabi ng Panginoon, ano itong ginawa mo? Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa lupa. Kaya ikaw ay isusumpa. Ngunit nilagyan ng Panginoon ng tanda si Cain upang hindi siya patayin ng sinumang makatagpo sa kanya. Nagkaanak muli si Eva at pinangalanan itong Set sapagkat sinabi niya, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak kapalit ni Abel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Sa Diyos ang tunay na paghahandog. Hindi ko kailangan ang iyong mga handog na toro, ni mga kambing mula sa iyong kawan. Sapagkat akin ang lahat ng hayop sa gubat at mga baka sa libo-libong bundok. Sa Diyos ang tunay na paghahandog. Maghandog ka sa Diyos ng pasasalamat. Tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Tumawag ka sa akin sa araw ng kapighatian. Ililigtas kita at ako'y iyong pararangalan. Tugon. Sa Diyos ang tunay na paghahandog. Ang naghahandog ng papuri, ang nagbibigay luwalhati sa akin. At sa taong matuwid ang landas, ipakikita ko ang pagliligtas ng Diyos. Tugon. Sa Diyos ang tunay na paghahandog. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga Pariseo at nakipagtalo sa kanya upang siya'y subukin. Humingi sila ng tanda mula sa langit. Napabuntong hininga si Jesus at sinabi, bakit naghahanap ng tanda ang salinlahing ito? Sinasabi ko sa inyo,
hindi sila bibigyan ng anumang tanda at iniwan niya sila. Sumakay muli sa bangka at tumawid sa kabilang ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narito po ang ating pagninilay ngayon. Mga kapatid, dalawang malalim na katotohanan ang ipinapaalala sa atin ngayon. Ang kasalanan ay nagsisimula sa puso at ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga tanda. Sa unang pagbasa, nakikita natin ang kwento ni Cain at Abel. Nagsimula ang lahat sa inggit. Hindi agad pagpatay ang nangyari. Nagsimula ito sa sama ng loob, sa galit, sa paghahambing. Binalaan si Cain ng Diyos. Ang kasalanan ay nakaabang, ngunit dapat mo itong paglabanan. Ibig sabihin, may pagkakataon pa siyang magbago. Ngunit pinili niya ang galit kaysa kabutihan. Ganyan din tayo minsan kapag may naiinggit tayo. Kapag nasasaktan ng ating pride, may maliit na boses na nagsasabing, ayusin mo ito. Ngunit kapag hindi natin pinakinggan ang Diyos, lumalaki ang kasalanan. Sa Ebanghelyo naman, humihingi ng tanda ang mga Pariseo. Nakita na nila ang mga himala. Narinig na nila ang aral ni Jesus. Pero kulang pa rin. Bakit? Dahil sarado ang kanilang puso. Madalas ba ganoon din tayo? Lord, bigyan mo ako ng sign. Kapag nangyari ito, maniniwala ako. Pero ang totoo, maraming tanda ang Diyos araw-araw. Ang buhay natin, ang pamilya, ang mga biyaya, ang mga pagsubok na nagpapalakas sa atin. Hindi problema ang kakulangan ng tanda, kundi ang kakulangan ng tiwala. Ang kwento ni Cain ay babala laban sa pusong napupuno ng inggit at galit. Ang kwento ng mga Pariseo ay babala laban sa pusong matigas at laging may hinihinging patunay. Hinihikayat tayo ng Panginoon ngayon. Linisin natin ang ating puso. Magtiwala tayo kahit walang nakikitang tanda. At maging tagapagbantay tayo ng ating kapatid. Hindi sa paghusga, kundi sa pagmamahal. Naway piliin natin araw-araw ang kabutihan kaysa galit at pananampalataya kaysa pagdududa. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoong may kapal. Amen.